Ito si Enzo. Hi sir, Models of Manila po. Yan. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat po. Yan. Sayang. Ito Pero Sir pumaraga kami, Enzo. pupunta kami doon. Hapon naman yun eh. Alas 4 ng hapon. Tapos siya si Sir Enzo. Yan, si Sir Enzo. Si Enzo. Ayun. Ayan. Hindi, ako po natutuwa lang ako na, 'di ba, kahit na magkakaiba ng political colors, 'di ba? Nung huling eleksyon, nang magkakaiba tayo ng mga sinuportahan, pero pagdating po sa Pilipinas, sa pagmamahal sa Pilipinas, ay magkakasama po tayong lahat. Yun po. Doon naman ako natutuwa. Lalo sa issue ng West Philippine Sea, opo. Sa yung issue kay Kibuloy sa Seminay. Ayun po. Saka yung pagpaparisen kay Sara. Ayun. Ayun. Sir, dito po sa pakikilahok nyo dito sa pagpunta nga po sa Ayungin, ano po ang nais nyong ipahiwatig or ang mensahe na inyong nais na ihatid sa ating mga kababayan po? Lalong-lalo na po dun sa ating mga kababayan na magpasa hanggang ngayon, nalilito kung ano ba talagang susundin, kung panig ba tayo sa China o panig tayo sa Pilipinas. Ito, ang gusto nating ipakita dito. At actually, masaya. Nakita ko kayo. Ngayon ko lang kayo nakitang personal. Ay, opo. GDB. Second time. Ako galing pa akong Bicol. Wow, wow. Oh. Actually, ang haba ng biyahe. May mga vloggers din kami dito na mga kami nung eleksyon, Lenny. Si Ating Marie nandyan. Okay. Si Action Man nandyan. Si kasama namin. So, gusto nating ipakita dito na pagdating sa issue ng China, dapat magsama-sama tayo. Tama, tama po. Yung mga ginagawa nila Roque, ng SMNI, ng mga vloggers ng DDS, ano yan eh? Napakasama. Kasi kahit Trader sa bansa. kung politika man lang hindi tayo magkasama, pero dapat sa pag-issue ng China, magkakasama tayo eh. Tama, tama. Nakakalungkot na ganun sila. Kaya maganda, nandito tayo, sama-sama Kasama. tayo sa issue ng China. Kasi bayan to eh, bayan natin ang pinag-usapan dito, hindi politika eh. Diba? Totoo. Sir, ano pong masasabi niyo sa pulisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman po natin, siyempre sabi niyo nga, ngayon po ay hindi natin kailangan magwatak-watak, di ba? Ay ako, very vocal ako na hindi ako Marcos ng eleksyon. Opo. Hindi nga kami. Pero sabi ko, pagdating dito sa issue ito ng China, yung ICC, ano, yung tungkol sa SMNI, kay Kibuloy, ay, suportado ko si Marcos yan. Hindi man ako pro Marcos ng eleksyon, pero ako naman, kung saan yung mabuti at tama, doon ako. Suportado ko siya sa bagay niya. Kaya kahit ako sa mga followers ko, marami dyan mga kakampings, marami dyan oposisyon. Pero pagdating dyan, suportado natin ang gobyerno sa bagay na yan. Tama nga yung ginawa ni Roque, ay ni Trillanes. Trillanes, ano po reaction nyo doon? Nagsampa ng kaso kanina. Ang ginagawa nila, kasi nahihirapan silang idepensa yung katraidoran nila sa bansa, nila Duterte, di ba? Oo. Nahirapan sila eh, sa daming issue, na-expose talaga sila. Ay ang narrative nilang kinakalat, ang dapat daw sisihin si Pinoy. Lalo na si Trillanes kasi ibininta daw ang Scarborough Shoal. O, dito daw nang yung back channel negotiation daw. Si Trillanes daw ang totoong traidor at si Pinoy. Gusto nilang i-divert yung attention na hindi sila ang traidor sa bayan, sila Pinoy daw. Hindi eh, sila talaga ang traidor. Sila talaga maliwanag. Kaya tama yung ginawa ni Trillanes, kasuhan sila ng cyber libel at saka libel. Kasi ano yan eh, gusto nilang maglinis eh, gusto nilang i-distract ang tao, ipasa sa iba. Kay Pinoy yung ano, si Pinoy na nga yung nakipaglaban noon, di ba? Sa UNCLOS, Nanalo nga tayo sa arbitral ruling, dapat nga sana pinagpatuloy ni Duterte yon. Hindi niya ginawa yon. At buti na lang ngayon, binago uli ni Marcos. Pinupurso niya uli yung tamang direksyon ng ating foreign policy pagdating sa China. Kaya kami rin, kahit hindi kami Marcos ng eleksyon, suportado namin ang ginagawa natin. Follow-up question lang po. Kasi sinasabi ni Harry Roque sa kanyang reply dun dito sa ginawa ni Trillanes, kumbaga ina-avail niya yung freedom of expression. Sino nag-aabil? Si Harry Roque. Freedom of expression. Ang freedom of expression, ano man na freedom may limitation. Nagtuturo ako ng constitutional law sa Ateneo. Nahihiya nga ako kay Roque, abogado, tapos kasama siya sa kinasuhan. Imagine mo, kakasuhan ka ng libel at cyber libel, nagkakalat ka ng fake news, disinformation. Pwede yun sa mga trolls, sa mga bayarang vloggers, pero sa abogado nakakahiya. Imagine mo, kinasuhan si Banat Bay.
O yung SMNI na mga okay lang yun, talaga namang nagkakalat ng... Tapos nabanggit si Roque, sabi ko, abogado, nakasuhan ng dahil sa disinformation at fake news, nakakahila sa profesyon namin. Siya kasi yung kinukote nila eh. Ano yan? Alam Si JDB ito. Oportunista yan eh. Sir, follow up lang po. Do you think na politically motivated po ang lahat na nangyayaring ito? Lalo na sa panig ng mga maka-Duterte? Oo, kasi mahirap talaga nilang idepensa ang katrayduran nila. At alam naman natin na mag-i-election sa 2028 si Sara ang pambato nila. Paano nila ididepensa yan? No comment si Sara. Ang dami niyang kinokomentaryuhan pagdating sa West Philippine Sea, wala siyang comment. Di ba? Oh, lahat niya halos kinokomentaryuhan. Yung Russia-Ukraine, nag-comment siya. Yung Palestine sa Israel, nag-comment siya. Lahat ng nangyayari halos sa Pilipinas may comment siya, except West Philippine Sea. No comment siya. Sila Duterte. Oh, parang ngayon, hindi sila Bongo, sila Bato, sila Tolentino, mga pro-China din yan. Pero dahil magre-re-election, kunwari, pumupustura sila Bato ngayon para sa China, ay para sa Pilipinas. Huwag tayong palilin lang. Kaya maganda, magsama-sama tayo sa, i-isolate natin yan. Kasi ngayon, sila yung nagiging, sila yung nagiging propagandista ng China. Pangunahin si Roque. Parang nga ang spokesperson ng China, si Roque na eh. Si Ang Haliloque. tagakalat naman yan, itong mga sila Badoy, sila Celes, tapos itong mga DDS vloggers, pero mas marami tayo. Mas marami tayo, pero kailangan nating maging vocal din. I-counter natin ang narrative nila. At itong ginagawa natin ngayon, ito, purely civilian mission to. Tama lang yon na tayong mamamayan, kumilos na rin kumilos na para ipakita talaga natin ang pagkakaisa natin. So walang kulay politika. Hindi dahil Marcos, hindi dahil Lenin, hindi. Sila ang dapat nating dito isolate. At dapat itong mga Pilipino to na Pilipino sana pero actually maka-China. Ito ang mga makabagong makapili. Ito ang bagong makapili. Kaya maganda magsama-sama tayo. Reaction Kung matapos ito ng maaga itong kasi sabi naman ng organizer, baka hindi maabot ng 17 or baka maaga ng 17. Sasamahan namin kayo dun sa Wow. mensahe namin kayo. Oh, yun. sa DepEd yun, di ba? Sa Pasig. Hindi po sa... Sa Liwasin Bonifacio. Di ba sa Bonifacio? Okay. Alas 4 ng hapon. Thank you very much po. Reaction lang po roon sa kay Morales. Kay Morales. Sa comedy hearing po ni Bato. Wala na yan, durog na yan eh. Humirit pa ho si Bato ng isa pang hearing daw. Oo, hihirit si Bato kasi yung role niya talaga dito, nilaglag siya ni Duterte, di ba? Anong sabi ni Duterte sa rally sa sa Dumaguete? Kasi yung mga DDS, parang hindi sila kumbinsido kay Bato. Kasi ang hirap ng role ni Bato, namamangka sa dalawang ilog eh. Di ba? DDS siya. Kailangan niyang ipagtanggol kailangan niya talagang magamit yung Senado. Kasi walang makuhang platform sila Maharlika eh. Sukmed lang ang gamit nila. Alam naman, kahit mainstream media, hindi na nakit sila, nagagalit sila, hindi daw kino-cover ng mainstream media. Kasi fake news yun at saka disinformation, i-cover ba yan ng mainstream media? Ang mainstream media pag naglalabas ng balita, kino-confirm, bine-verify yung source. So, paano nyo mapipirify yung source? Kung kung galing yan kila Maharlika. So, hindi talaga yan i-cover ng mainstream. Right. So, ngayon, para mag-cover yan ng mainstream, kasi sila lang naglalabas niyan, sila Maharlika, mga DDS vloggers, bandatero. Ang ginawa nila, si Bato yung nagamit. So, ang role ni Bato, mag-conduct ng hearing, pasalitain sila Jonathan Morales para ma-expose si PBBM na nagagamit daw ng droga. Yun yung role ni Bato. Ang problema, yung una, si Bato lang yung nagpipreside, walang ibang senador. Nakabuelo si Bato nung una, nakabuelo si Morales. Yung sumunod na hearing, dalawang hearing, nandun na sila Escudero, linikturaan na si Bato. Nilikturaan na, hindi pwede ang hearsay. Kailangan yung mga resource person, personal knowledge. At pangalawa, sabi mo nung nag-request ka ng hearing, PDEA leak. PDEA leak. Bakit hindi PDEA leak ang iniimbestigahan? Yung paggamit na yung involvement na di umano ni PBBM sa droga. Hindi na yung PDEA leak. Hindi dapat yun ang title. So ngayon, si Bato, may expose siya. At saka lalo nang nadurog yung credibilidad wala na talagang credibilidad si Morales. Lalo na nitong last hearing na nandun si Dionisio. Anong sabi ni Expedia Chief Dionisio? STL. STL, professional STL.
storytelling liar. Professional na storytelling liar. So ano talaga? Ano na ito? Yung inaasahan pa nilang tikoy, Wala rin po. Nag-ano sa kanila, lahat bumaliktad sa kanila. So wala na, durog na. Ngayon, ang problema, sabi ni Duterte sa mga DDS, huwag kayong maghinala kay Bato. Atin yan. Ihado ko yan. Ninong ako niyan sa kasal. Yun yung sinabi niya. Yun lang ang ano niya, yun lang ang grounds niya. Ilalabas ni Bato ang totoo. Eh ang problema, hindi yun ang nangyayari. So babawi si Bato sa last hearing. Ay mahirap. Bali lumalabas. I-request yan ng last hearing, baka makabawi. Baka makabawi. Kasi lugi. Kung sa korte, direct examination, panalo siya. Panalo. Nag-cross examination, Talo. talo. Nagre-redirect, talo pa rin. Talo pa rin. Oh. Di ba? Hindi na niya na yan mababawi. Kapag ano na yun nasira na, durog na si Bato at si Morales. Parang lumalabas po na hindi na lang mapatunayang yung gumagamit si PBBM ng bato at lumalabas si Bato ginagamit si PBBM. Parang gano'n. Tingin niyo po kapag lumitaw Hindi na po po, si Wala Pacquiao ako. Ochoa at itinanggi ka. Di lang guys punta lang tayo kay ano. Ano guys pa sila? Teka lang, balik muna tayo kay attorney. Kasi na-discarte nila. Paano kung ganun din ang mangyari na mag-deny si Pacquiao Ochoa na siya yung tumigil? Ano kaya magiging takbo ng pagdinig niya? Ano naman talaga wala naman talaga dahil ano na talaga hearsay lahat, ang kailangan ng palitawan yung informant. Ang problema, wala naman talagang informant na lilitaw. Ang sabi ni Bato, patayin na yung informant. Wala na. Talagang wala na yan. Talagang Si Ochoa, pagtatawanan lang yan ni Ochoa. Kaya lang, syempre, dahil nga sila Ochoa at Maricel Soriano wala namang kinakatakot, umarap sila. Oh, di ba? Kasi wala, si Ochoa hindi naman niya na-atras yan, naharap yan, pero relax. Maricel, relax nga lang dun sa ganun din. Wala naman. Ang natatakot lang humarap sa mga ganyan na pagdinig, yung mga guilty tulad ni Kibuloy. thank you, salamat po. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List.